Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. May hirit na naman po yung abogado ni Digong, Attorney Nicholas Kaufman. Ang kwento mga kababayan, delikado na daw yung health, yung kalusugan ng dating Pangulo, kaya dapat maibalik dito sa ating bansa. Maniwala. Yan ang sabi dito, Digong delikado lagay ng kalusugan, hinirit ibalik sa Pinas. Walang maniniwala po sa mga gadyang kwento. Kasi nakasanayan ninyong magsinungaling. O ba? Kaya yung ating mga mamamayan, nasanay na. Parang yung nangyari mga kababayan doon sa Daboy, Crying Wolf. Dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling, panluloko, ayon, wala nang maniwala na under attack na pala siya ng wolf. Di ba? Ito ang nangyayari sa ngayon mga kababayan sa kampo ni Digong. Wala nang salita nila ang pinaniniwalaan tuloy. You see? Pero ibigay ko sa inyo yung kwento muna. Sabi dito mga kababayan sa report ng Abante News, itinutulak ng Lead Defense Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maibalik sa bansa. Maibalik ito sa Pilipinas para sa interim release dahil daw sa lumalalang medical na kondisyon ng dating Pangulo. Ayon kay Nicholas Kaufman, isa ito sa dahilan kung bakit tiniling nila sa ICC na ipagliban ang confirmation hearing na unang itinakda sa September 23. Pag ganyan, halimbawa pinagbigyan pero malabo, di lumalabas, talagang hindi totoo, mga kababayan, yung argumento nila na pinapakalat na si Digong kinidnap ng gobyerno ng Pilipinas. O di ba? Kasi mali na yung victim ng kidnapping, ibalik mo sa kidnapper. Nagkakabol-buhol mga kababayan yung argumento ng mga Duterte at mga DDS. Bakit ginugusto ninyo na ibalik sa kidnapper ang biktimang kinidnap? Na nagpa-kidnap yung gobyerno mismo. Pagkatapos ibabalik mo sa teritoryo ng gobyerno na inaakusan nila ninyo ng kidnapping. Di ba mali yun? Panindigan na ninyo na kinidnap. Yan kasi naniniwala kayo sa sarili ninyong kasinungalingan. Kaya nagkakabolbol ang argumento ninyo. Yan ang mga pautot ninyo. Hindi yan obra sa ICC, mga drama ninyo. Magsabi kasi kayo ng totoo. At itong mga delaying tactics ninyo, imbis matuloy na yung confirmation hearing, pinasuspend ninyo. Sabi nga ng mga netizens, bakit hindi ninyo ipasuspend ng another 10 years? Or 30 years, suspension ng hearing. Para dire-diretso siya dyan na nakatira sa ICC. Walang hearing eh. Pero hindi man siya pwedeng ibalik dito kasi banta doon sa security ng mga pamilya ng biktima. Ayun, valid yun. Sabi ni Kaufman, ever since his precipitous and traumatic rendition, the defense has been struggling with the former president's progressively deteriorating medical situation, which has affected his ability to assimilate the evidence and to give his lawyer proper instructions. Paliwanag ni Kaufman. Baka nagdadrama, sabi dito sa amin, uyok. Itong si Digong. Kaya pala yung sabi nila doon sa suspension, request for suspension ng confirmation hearing, unfit niya. Unfit daw na humarap sa trial. So makikita ninyo, takot talaga mga kababayan na humarap sa trial kasi wala mang gustong magtistigo para dumipensa sa kanya. Ang lahat ng testigo, siya yung itinuturo ng AGK. O diba? Ready yung prosecution. Iharap yung mga witnesses. Medyo sumama nga yung loob kasi di suspension. Yung iba, nakabook na yata yung eroplano para pumunta padahig. Paano sinuspend? You see, narinig ko yung interview kay Cristina Conti. So malamang ito yung strategy ng defense sa lakas ng ebidensya laban sa Pangulong Digong, kasi yung ebidensya po to convict Digong mula mismo sa kanyang bibig, yung mga instruction niya at pagyayabang ng kill.
O di ba? Pag na-replay yun, sarap na mga judges, pagkatapos mai-present yung mga dokumento na talagang indeed, ang daming namatay, tapos na, conviction mga kababayan, ang kakaharapin ni Digong. Di ba pa? Kaya dinidelay nila na dinidelay at ngayon health reason yung dinadahilan mga kababayan para makauwi na rito. Pag nakauwi yan rito, hindi na yan babalik. At malamang magkarason para magtipon-tipon yung mga supporters niya kasi nandito yung leader nila. Manggugulo. O, di ba? Kaya malamang sa malamang, hindi pagbigyan ng ICC judges. Pagkatapos, siyempre, i-check ng mga doktor kung totoo yung mga claims, mga kababayan ng abogado ni Digong o ni Digong mismo. Anya, napilitan umano silang banggitin ang medical condition ni Duterte sa kabila ng legacy nito. Anong legacy? Malinaw po yung sinasabi ni Digong dito. Ready siya to face trial, mabulok sa kulungan. Yan o. Malinaw na malinaw po. The ICC to hurry up. I'm asking the ICC to hurry up. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Handa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maimbestigahan ng International Criminal Court o ICC. Ito yung sabi niya, nang i-deliver siya sa ICC, siya daw ang managot sa lahat, responsible siya eh. Whatever happened in the past, ako na yung fruit sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. Di ba? Siya daw ang managot sa lahat. At tanda siyang mabulok sa kulungan. Ayan o, napakalinaw yung statement niya. So, I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Malinaw. Pagkatapos, ang sinasabi ng abogado, kontra dun sa sinasabi ng kliyente niya, hindi man maaari ang ganun. Ibalik na daw dito sa Pilipinas kasi delikado yung kalusugan. Sabi ni Digong, doon na siya mabulok sa kulungan. Diba? Dapat sundin kung ano yung wish ng kanyang kliyente. Hindi siguro napanood ni Attorney Kaufman yung mga statements ni Digong. Kailan siguro i-orient itong si Attorney Kaufman ng mga statements ni Digong para hindi bangga-bangga yung kanyang mga ginagawa. Sabagay, pag wala naman po siyang aksyon na gagawin, sayang yung sweldo. Dapat may trabaho din siyang gagawin, di ba? Sabi dito, the defense would not raise such a plea were it not supported by leading medical experts external to the ICC, including one not selected by the defense, said ni Kaufman. While the former president remains in good spirits, his age and the conditions of detention have taken their toll on him. Nananalangin si Kaufman na paintulutan ng Administrasyong Marcos ang pagbalik ni Duterte sa Pilipinas para sa interim release nito. So madaling sabi, talagang choice nila, Pilipinas na ngayon. Malamang sa malamang, yung sinasabing undisclosed country na gustong doon dalhin para sa interim release na hinihiling nila, wala man po na bansang gustong tumanggap kay Digong. Not even siguro yung China. Tama ba? Kaya ngayon, nagmamakaawa na, kikiusap ating Pangulo. Sabi ninyo yung ating Pangulo, bangag. ngiwi. At saka weak leader. So bakit kayo nagmamakaawa ngayon? Di ba? Yan nagmamakaawa si Kaufman, nananalangin na. Napaintulutan ng Administrasyong Marcos ang pagbabalik ni Duterte sa Pilipinas para sa interim release nito. Malinaw na walang nangyari sa mga request nila sa ibang bansa. Walang gustong tumanggap kasi gusto nila ibalik na lang dito sa Pilipinas para sa interim release. Kasi baka pag walang receiver na bansa, walang rason na i-approve halimbawa ang request for interim release.
Dapat may bansa. Walang bansa, no choice kundi sa Pilipinas kung papayag yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nagsalita na rin po yung palasyo. Sabi ni Lucas Bersamin kanina, sino ba anya yan, si Kaufman? Sino anya yan? So sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Kaufman plead niya to let Duterte return to the Philippines outside our purview. Sabi ni Bersamin, di niya alam kung ano yung maging respond niya kay Kaufman, sa statement ni Kaufman, since that's outside of our purview. Whatever opinion supposed lawyers have about the respective clients, we leave it to them. We should not be made to react because we do not care about their comments. Iba? Wala man na niya kaming paki sa mga komento nila. Nagbabakasakali kasi. Ginagamit ni Kaufman yung media para hinga ng reaksyon. So, nagpapa-interview siya doon sa dahig sa mga kaalyado nilang vloggers and reporters para hingan ng reaksyon yung Palasyo Malacanang sa possibility na maibalik. Kasi gustong makiusap several weeks ago, yun ang pinapakalat nila na si Kaufman gusto sanang makipagkita sa ating Pangulo. Bakit makikipagkita? O di ba? Di ba yung ating Pangulo, sabi ninyo, bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. So lumalabas, tumiklop na kayo, surrender na sa ating Pangulo. Dito ninyo na-realize na ang ating Pangulo pala, kailangan ninyo. Yung weak leader na tinutuya ninyo, kailangan ninyo pala. You see? Yan kasi ang yayabang ninyo. Yan sabi ni Bersamin, we would not be made to react because we do not care about their comments. Kaufman's request to the Marcos administration came months after he took a swipe at the Philippine president and called him Duterte's real prosecutor, pursuing him for political ends. Di ba? Matapos ninyong iakusa yung ating Pangulo na prosecutor, bakit gusto ninyo makiusap sa prosecutor? Ang real prosecutor pala, yung ating Pangulo. Pagkatapos, may prayer kayo na ibalik sa Pilipinas kung saan ang gobyerno ang namumuno yung ina-accuse ninyong prosecutor. O di, bumalik sa pagmumuka ninyo yung mga kabulastugan ninyo. Your arrogance. Ano ba pa? Sabi ng mga nag-react, tama ka, Sekretary, di natin sagutin yan. Sabi ni Yeso, saktong-sakto yung pag-alis natin sa ICC. Sabi ni Monreal, asa pa mga didilis, huwag kayong mag-expect, masisira lang ang buhay nyo. Sabi ni Amoysi, Kaufman's plea in Duterte's camp are spinning narratives to make it look like Philippines can intervene. But ICC jurisdiction is not up for debate. Duterte withdrew us from the Rome Statute in 2019. So Bersamin's outside our purview line is just facts. The palace has no say in the ICC proceedings, period. But like any brain-dead DD list, they will eat up whatever story Kaufman feeds them, no matter how legally hollow. But this is not about loyalty, it's about law. Kaufman and Duterte are insulting the intellect of Filipinos by pretending this is a local issue. If the DDLs want someone to blame, they should look at their idol. Digong pulled us out of the ICC. Now he's facing the consequences. Na back to you po. Ang akala niya, magkakatakas siya. Ayun. Na-trap, mga kababayan. Totally na-trap si Digong sa sarili niyang kagagawan. Di ba? O ngayon, in another story, ibigay ko ito sa inyo, mga kababayan, kasi di ba, lumabas yung mga balita na magkakaroon ng leadership change sa Senado, pati sa Congress. Ang nangyari sa Senado man lang po, sa Congress, si Speaker Martin pa rin. Pero sabi, may mga nag-attempt sana, wala man pong numero. O di ba? Yan o, sabi ni Ortega, no House leadership changes, Solon's solid behind Romualdez.
Sabi nila Union na Congressman Paulo Ortega, there were several lawmakers anya who received calls about possible changes to the leadership, but the people making calls supposedly refused to identify who they are or for who their supporters are. Ortega also did not mention who among the lawmakers confirmed receiving calls. Tawag lang yung naririnig ko, tawag-tawag lang, na may tumatawag sa ibang members pero hindi rin nagpapakilala. Hindi ako tinawagan eh. Sabi-sabi lang ng mga ibang members pero nothing concrete. Parang nag-start po ito before pa ng 20th Congress. Same na mga parang sentiments. Well, most of them are using the name of the mga bosses kung sino-sinong pangalan ang ginagamit, pero sabi ko nga pag hearsay, mahirap maniwala. Solid pa rin po ang support ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Hanggat nandyan ang full backing ng ating Pangulo, si Martin Romualdez will remain as Speaker of the House. Kasi gusto nilang tanggalin kasi si Martin para mawala ang proteksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa possible impeachment ng mga kalaban ng Marcos Romualdez. Alam namin ang agenda ninyo. Wala man kayong numero. Di iyakan kayo ngayon. Yung Senado, nakudita, forthwith. Tapos, pati si Marcoleta, palitan ni Ping Lacson. O di, very good. O di ba po?